Hello, magandang araw. Nandito ulit tayo sa mall. So, kakarating ko lang dito. Mupo muna ako, papahinga. So, gawa muna tayo ng konting video. So, ang topic na to ay tungkol sa survival of the fittest. Isa lang talagang rule dito Mang-exploit ka. Kahit ayaw mo mang-exploit, kuwari yung masyado ka na program, hindi mo in-integrate yung shadow mo. Di ba yun yung sinasabi ni Carl Jung? I-integrate mo yung shadow mo. Ibig sabihin, bawat tao kasi may good and bad side. Now, gagamitin mo yan kung may advantage ka. Di ba sa lipunan, kailangan mo magpakabait, may laws and restrictions tayo. So, yan is para magkaroon ng kaayusan. Susundin mo yung tingin mo na hindi ka makukulong, which is mababasa mo naman yan, di ba? Siyempre, pag pumatay ka, nagnakaw ka, makukulong ka, di ba? Or nagsalita ka ng mga ikakasira ng ibang tao, yung reputasyon nila, is makukulong ka, di ba? So, cause and effect pa rin talaga siya. So, ang gagawin mo is mag-stick ka lang doon. Now, kung kailangan mo magsinungaling para sa end result mo, greater benefit is kailangan mo talaga magsinungaling. 'Di ba? 'Di ba ginagawa rin ng mga under silbidor, mga nanliligaw, tapos nakikipag-friendship first. Ginagawa nila is ganun, nagsisinungaling sila. Parang forms din yun ng manipulation Parang ginagaya nila yung babae. Now, disgusto ako kasi dun sa ganun kasi magka-create kasi siya ng drama Kaya, pag may kipag-deal ka sa babae is maging honest ka na lang talaga. Now, depende yan kung tungkol yan sa business or gusto mo makalusot, kung may problema kang kinasasangkutan na kailangan mong magsinungaling, di ba? So, depende pa rin talaga yan. Kasi dito sa buhay, survival of the fittest nga, di ba? The strong will live, weak will die. So, ang default talaga is exploitation. To exploit or you will be exploited. Saan ka doon? Ikaw may mang-exploit o may exploit ka, di ba? Kahit naman ayaw mo mang-exploit at to some degree pa rin naman talaga, nakaka-exploit ka rin naman talaga Para yumaman ka, magkaroon ka ng mga accumulation ng wealth at mga resources. Merong iba na magsasacrifice na wala yung meron ka, 'di ba? Kaya hindi rin effective yung yung mga parang magpakabait ka, 'di ba? Kagaya ng mga ito morality ito based to sa end result Kagaya ng mga nagwo-walker, 'di ba? Mga sinishame sila, ginajudge sila dahil nagwo-walk nga sila. Pero, 'di ba, kung ikaw na yun naman sa katayuan ng babae, yun yung pinaka-easy money, at the same time malaki kita kaysa mamasukan ka pa lalo na kung wala ka naman diploma or college degree. Hindi na uso yung morality, damdamin kasi sino ba naglagay ng morality na yan? Di ba yung naglagay ng morality na yan is lang din yung mga nasa position ng power, di ba? Yung mga senator, meron silang inimpose na laws and restrictions which is papabor nga sa kanila para ma-maintain nga nila yung kayamanan. Pabor din sa kanila yung police, 'di ba? Nasa kanila yung police. O, 'di ba? Kaya ka naman natatakot mang-exploit pero nasa DNA mo talaga 'yan na mang-exploit, magsinungaling, manlamang sa kapwa kasi animal din talaga tayo 'di ba? Gusto natin mabuhay, wired tayo sa survival. So, sa lipunan kasi indirect tong ginagawa natin pakikipagplastikan. Kaya nga 'di ba yung blue pill mindset, 'di ba? Parang magkakasundo sila sa trabaho, kung saan pa man. Tapos sila lang yung nagpro-promotan. Pero ang restrictions kasi ng blue pill na mindset, stagnant sila, hanggang doon lang sila. Limited sila sa bound ng nalalaman nila, which is yung mga nalalaman nila, knowledge, information, or tinatawag kong script is finid lang sa kanila yan ng lipunan. Na magpakabait ka, isakripisyo mo yung sarili mo. Kagaya ng mga pulis, 'di ba, tsaka militar. 'Di ba? Isakripisyo mo raw sarili mo, no. Alam mo, hindi ko naman sa minamalit sila, 'di ba? Parang 'yan yung pinaka
parang hindi logical na profession kasi mamamatay ka, 'di ba? Sakripisyo mo raw sarili mo para sa pera, 'di ba? Buti sana kung mapatay ka lang ng diretso, 'di ba? Paano kung nabaldado ka pa? Alam mo yung sa Krame, meron doon yung General Luna, V Luna na hospital. Punta ka doon, ang daming mga militar doon, promise na ortho injury, nabalian, hindi na makalakad, baldado, yung mga natamaan ng sharp nail sa spine. Naka-duty kasi ako dun Yun yung mga inano namin dati. So yun nga, 'di ba? Tawag dun sa mga ganun tao, pakain. Now, hindi mo naman din sila masisisi, 'di ba? Kasi ganun talaga dito sa mundo 'di ba? May hierarchy. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mag-focus kayo sa sarili nyo talaga, pinpoint focus. Yung parang tipong, ito bang posisyon ko ngayon? May greater advantage ba ako? Ito ba pag sinabi ko tong katotohanan na to, makakasama ba to sa akin o hindi? Matitake advantage ba ako dito? O pag ginawa ko tong kilos na to, ano resulta nito? Kailangan 10 step ahead kayo. Hindi lang 3 steps ahead pag nag-isip 10 step ahead. Para hindi kayo may exploit, mamamanipulate or makokontrol ng ibang tao. Kaya nga kailangan mag-pause muna kayo. 'Di ba nasa Machiavellian 'yan? Sinabi mag-pause muna kayo. Mag-pause ka ng mga sasabihin bago ka magsalita. Isipin mo mabuti kung nasa advantage ka ba or disadvantage sa mga sasabihin mo. Kasi once nasabi mo na yan, hindi mo na mababalik yan, promise. Walang turning back. Kaya nga 'di ba yung nangyari kay Francis Leo Marcos, 'di ba? Napahamak siya kasi although totoo naman yung mga sinasabi niya, yung iba kayabangan, tsaka pang-prank lang. Pero yun nga, yung mga blue pillar, pag tinarget ka niyan, sunod-sunod na yan, 'di ba? Titirahin ka talaga ng mga blue pillar. Iti-take nila yan personal. Personal yung kanya atake, napikon lang, 'di ba? Tapos sabay sinampa ng kaso. Personal lang, 'di ba? Ganon talaga mangyayari. Kaya nga yung manood din kayo nung parang 'di ba sa Samurai X ganon din, 'di ba? Law of nature. Exploitation lang talaga. The strong will live, weak will die. Now, lahat naman tayo mamamatay, pero ang pinapaano lang kasi noon nung law of nature is mapasa mo yung genetic line. Yun lang naman talaga yun, 'di ba? Para makasurvive ka. Bakit mo ba ginagawa yung mga ginagawa mo ngayon, 'di ba? Para survival and replication lang din naman 'yan, 'di ba? Doon rin talaga babagsak 'yan. 'Di ba? Pero kung ayaw mo mag-reproduce kagaya ko, 'di ba? Ayaw ko mag-reproduce. Parang pinofocus ko na lang sa survival. Yan yung sinasabi nila na sa tagal, sa haba-haba ng buhay mo, at the end doon din yung balik mo sa evil nature mo. Kasi yung nature talaga evil, 'di ba? Ang programming kasi dito, hindi mo i-embrace yung evilness mo Pakabait ka, sakripisyo mo yung sarili mo, pati yung white knighting, pati yung sintahin, 'di ba sinasabi ng red pill? Nakakatawa nga yun Chivalry daw, ganon. Actually, yung gynocentrism, yung betafication na sinasabi ko, nabanggit ko na yan sa last na video Hindi lang naman sa babae ang betafication buong lipunan talaga, gagawin kang passive. Mag-antay ka mag-antay ka ng oras mo, timing mo para yumaman. Hindi nila sinasabi na i-chase mo yung kayamanan to the point na mag-focus ka talaga, mang-exploit ka at manglamang ka sa kapwa mo, 'di ba? Yun yung sinasabi nila na mag-antay ka, magpakahirap ka, magtrabaho ka ng marangal para yumaman ka. Kung kukumputin mo yung paycheck to paycheck, 25,000, putang ina, kahit 60 years ka magtrabaho, hindi ka yayaman dun Hindi ka yayaman, 'di ba? Para ka yumaman, kailangan mo mang-exploit, mag-isip ka ng mga easy money. Kaya nga 'di ba, medyo may risk nga lang talaga 'yun, 'di ba, yung mga pyramid scheme, tapos yung business na parang semi-scam, 'di ba? So, ganon talaga. Kailangan mo mang-exploit.
Pero meron namang exploitation na marangal, 'di ba? Kagaya ng sinabi ko sa inyo pag abroad. Kasi leverage lang naman 'yun eh. So, isipin mo, tratrabaho ka sa Pilipinas or sa abroad, sa abroad na lang, 'di ba? So, exploitation pa rin 'yun. Exploit mo yung opportunity. Kala nyo kasi yung exploitation na sinasabi ko is purely na panlalamang lang, 'di ba? Pati opportunity exploit mo. Exploit mo yung opportunity, 'di ba? Hindi yung puro ganun-ganun lang na iniisip nyo, malamang ka sa kapwa, puro ganyan. Although, ganun pa nga rin, di ba? To some degree pa rin talaga. Nang i-exploit ka pa rin talaga, di ba? Nanlalamang ka sa kapwa mo. Wala kang magagawa. Ganyan talaga yung default eh. Kailangan i-embrace mo yung evil nature mo. Ka masyadong mabait. Dahil pag mabait ka dito, kakainin ka ng buhay. Tapos, wala kang opportunity. Tapos, gusto ko magpakabait. Totoo bang mabait ka? Kahit nga ako, nagmumura ako dito sa video, di ba? Nagsasabi ako ng tangina, di ba? Gago, tanga. Yun nga yun. Embrace mo lang yung kung saan ka may advantage. Kung kailangan mo magsinungaling ka. Kailangan mong isalba sarili mo. Kuwari, may nagsasaksakan dyan, yung mga kaibigan mo, ang titigas ng ulo, ayaw pa tumakbo, mamatigas na, pre, bugbugin natin yan. Ulul, gago ka ba? Ba't ako makikipagbugbugan, di ba? Tanga ka ba? Takbo na lang ako. Di bali na sabihin nilang bakla ka, di ba? Sabihin nilang bakla ka, duwag, or At the end of the day, exploitation pa rin yan, di ba? Patalinuhan na lang dito, hindi na uso yung ganyan. Kasi binibrainwash ka na, yun nga, maging passive, isakripisyo mo yung sarili mo, pati buhay mo, sa lipunan, sa trabaho mo. Di ba yan? Di ba? Ganyan yan, di ba? Sakripisyo mo yung oras mo, buhay mo sa trabaho, na paycheck to paycheck, isakripisyo mo yung buhay mo, trabaho mo para sa babae, isakripisyo mo yung buhay mo para sa kumpanya, mabulok ka na lang dyan, tapos mamamatay ka, no? Hindi ka pa rin yung mayaman, sabay yung bossing mo, easy work lang, laging nakaupo, mayaman na, no? Yung sinasabi ko sa inyo, na i-embrace nyo yung evil nature nyo. Pero mag-base pa rin kayo sa cause and effect, hindi yung bara-bara na lang kayo, kasi makahalata mo naman yan eh. Alam mo naman din talaga yung bawat kilos mo may resulta, 'di ba? O ito pag ginawa ko to, ito mangyayari. O ito pag ginawa ko to, nag-yosi ako ng for 10 years, magkakalang cancer ako. O pag uminom ako, after 5 years, 10 years, meron na akong liver cirrhosis. O ganun mangyayari, cause and effect, 'di ba? Kaya dito talaga exploitation. Nag-iisip nga rin ako kung paano ma-exploit tong sistema na to eh. Kasi yan talaga, papahirapan ka ng blue pill na society, yung betafication. Gagawin ka talagang beta ng lipunan eh. Trabaho ka dyan, sakripisyo mo yung sarili mo, tanginang yan, di ba? Tapos kapiranggot yung Ito kung may empleo ka, 550 minimum wage. 550 minimum wage. Putya, mag-barker ka na lang, tapos mang-exploit ka, lagay ka ng doon, palimos. At the same time, nagbebenta ka ng yosit sigarilyo. Maraming may bisyo, di ba? Pusta, promise, mas malaki pa yung kikitain mo sa minimum wage earner na 550 lang. 550 per day, di ba? Now, sasabihin mo, hindi naman stable yon. Teka, kung nag-barker ka sa kanto nyo lang, hindi ka na namasahe. Kung pumasok ka pa sa kumpanya mo, namasahe ka pa, pagkain pa, talo ka na, di ba? Magkano na lang mauuwi mo? 200. Hindi mo kasi naiisip yun. Ito kasing lipunan, i-exploit ka talaga nito para lang talaga afloat ka. Meaning ng afloat is yung parang meron ka lang pangbayad ng kuryente, may pangbayad ka lang ng pagkain mo, tas konting entertainment, pang internet, pero hindi ka mag-grow. Ibig sabihin ng hindi ka mag-grow, yung wala ka may ipon na malaki para pang kapital mo sa business.
Now yung hustle, sangayon ako kay Bugoy nun kasi mas malaki kita nun kaysa panging-empleo. Yun nga lang, dodoblehin mo talaga yung kayod mo. Kagaya nung nagte-trending ngayon si Chris Brown, di ba? 20 yung buko sherbet niya, tapos may halong sayaw. Sinabayan pa niya na Sokmed. Papaldo siya. Sa totoo, papaldo siya sa Sokmed eh. Kasi meron sa Sokmed si Josh, ano yun? Ano pangalan? Etio? Josh Etio. Kumikita siya ng 180k a month. Ganon din si Smart Fitness. 5 years ago. Sabi niya 2023 siya nag-start na nag-quit daw siya sa BPO. Tapos laman ng bank account niya 10,000. Tapos nag-focus siya sa Sokmed. Naging fitness influencer. Kagaya sino yan? Bangis, 'di ba? Yung kapatid ni Rendon na ganon, fitness influencer lang din. So yun, umabot ng 100. Tapos after year, nagkaroon siya ng first million yan, 'di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo na yung kay Sherbet, sinabay niya. Nagbebenta siya 20-20 per buko sherbet, tapos may taga-video siya na magpo-post sa Sokmed. Papaldo siya sa Sokmed kasi per views nun 370k views. Meron pa nga mga iba dun 500k views. Siya, papaldo ka talaga dun, di ba? Kaya maganda talaga dito, all in ka focus ka talaga, tapos sabay all in ka. Sa totoo, marami lumalapit dun kay Chris Brown na sherbet. Mga babae, may mga itsura. Hindi niya pinapansin kasi pagka yung nakasalalay survival mo, tangina, hindi ka na malilibugan sa totoo lang. Iniisip mo pera everyday Ngayon ko na napagtanto to lalo na sa sitwasyon ko. Tangina, hindi ka, parang wala ka ng time na malibugan pa or ma-attract sa babae kasi nga tangina, puro pera iniisip mo Kaya nga drain up ko tong information na to na pera lang talaga mahalaga. Just totoo naman talaga, pera lang talaga mahalaga. Kakaroon ka ng realization yan na pera lang mahalaga. Di bali na wala kang kasamang babae, hindi ka makareproduce, tangina, basta ikaw ballin ka na, di ba? Hindi ka yung parang hahasil ka pa sa kalye, 50 ka na. 'Di ba? 50 ka na, hahasil ka pa sa kalye. Kaya sinasabi ko sa inyo, unahin nyo 'yan. Lalo na pag 20s pa lang kayo. Na Pero advice ko pa rin talaga yung mag-college. Kasi pwede mo naman pagsabayin 'yan 'Di ba? Yung online hustle. Kuwari college ka, ano bang course mo? Nursing. Or kung ano pa mang professional yan, which is ginagawa yan ng mga influencer ngayon. Student, kagaya ni John Herbert Etio, na kumikita ng 180k amount. Estudyante yun meron pa akong follower na kumikita din ng 100k a month. Nagbi-business siya, di ba? Kaya maganda pagsabayin talaga Hindi pwede yung isa lang yung mo, lalo na sa Pinas. Nako, ang hirap talaga dyan, pucha. Biruin mo kung iniasahan ni Chris Brown yung sherbet niya lang 2020 per ice cream sherbet. Tayo, magkano lang kita nun? 500 lang sa isang araw, minimum wage. So kailangan mo sabayan talaga ng Sokmed para talagang papaldo ka. Tapos may talent pa siya, nangaakit, tsaka sayaw-sayaw, di ba? Ginaya niya pa yung mga English ni Chris Brown. So yun yung sinasabi ko sa inyo na talaga, exploitation. Yung ginawa ni Chris Brown, exploitation tawag doon. Ine-exploit niya lang yung opportunity. Kayo naman mahihina. Tangina, ano bang pagkaakala mo sa exploitation? Yung talagang todo mong lalamang ka na ano tayo, barbaro? Wala naman tayo sa jungle Hindi na uso yung ganyan. Ibang exploitation ngayon, patalinuhan, pautakan. Tawag ni Bugoy na Kuy-Kuy dyan, positioning.
game. 'Di ba yung nasa game, tinuro nga kay Samsara yan eh. Kaya nga kumawala na si Samsara kasi in-exploit niya lang talaga si Bugoy. Panoorin niyo yun, yung interview ni Samsara. Dami ko natutunan doon. Hindi niya drinap talaga yung game, pero tinanong siya ni Tio Bray, ano ba yung game na yan? Sabi ni Samsara, basta malalim siya eh. Pero gets ko na yun kasi nanonood ako ng Machiavellian eh. Positioning yun narinig ko, exploitation. Tama nga ako, exploitation to. Panoorin nyo yun, yung segment ni Tio Bray kay Samsara. Marami kang matututunan. Yung mga comment doon, hindi nila magets. Puro wala daw kwenta yung mga tanong. Tapos wala raw natutunan. Puro bugoy-bugoy lang daw. Pero sa totoo, ang talino si Samsara doon. In-exploit niya si Bugoy. Kasi kinontak pala siya siya nag-contact kay Bugoy para sa music video. Di ba? Na ganun. Kasi mahilig to si Samsara doon sa kante, sa kumanta. So after nun, parang contract lang talaga, parang ano lang talaga, gamitan lang talaga yung relasyon nila, 'di ba? Which is sinabi rin naman nila yan talaga. Kahit nga sila labruha, gamitan lang din yan eh. Tawag doon sa game na yon, positioning. Parang yung kala Cherry White, papaniwala kayo dun sa kala Cherry White, relasyon eh, scripted naman yan. Pati yung kay Boy Tapang, di ba? Huwag kayong magpapaniwala masyado sa Sokmed, exploitation yan. Kayo ang consumer, kayo ang ini-exploit. Now ako nanonood din ako niyan kasi hinuhugutan ko ng aral para dito sa mga videos ko na nilalapag, di ba? Para may matutunan kayo. Lahat dyan sa Sokmed, exploitation yan. Diba? Kahit ito, diba? In-exploit ko lang yung opportunity ko na ma-share tong knowledge sa'yo. At the same time, natutulungan ko yung sarili ko, diba? Biruin mo naman, nagiging on point ako magsalita. Walang tuloy-tuloy. At the same time, may posibilidad na kumita. Pero, hindi ako maasa na kumita tong channel na to kasi nga, pag ganito yung nilalapag mo na katotohanan, may algorithm kasi yan eh, via nanotech eh. Kahit nga yung nanotech lang na info eh, ilalagay nila, search mo sa YouTube, try mo, nanotechnology. Ang lalabas lang nila doon yung pharmaceutical. Pero yung mga info na nilalapag ko, hindi nila ilalapag yan. Yung mga nanotechnology na hindi talaga maganda sa katawan. Pati yung mga black pill, tinatago nila yan sa sa back end talaga sa YouTube. Hindi nila ilalagay yan, i-promote para maging viral, di ba? Tapos tingnan mo pa yung mga iba na mga influencer kinukuha, di ba? Pansinin mo pati yung Tolentino, kinuha yung information ko na consistent cooperation. Tapos sila Soy naman kinuha din yung information ko na till death all defeats are psychological. Nilapag rin nila. Sabi ko, nako, itong mga to gaya-gaya to eh. Pati yung yung numbers game, hindi ko pa naman narinig sa kanila. Although narinig ko yung kay Locario, 'di ba? Tsaka yung consistent cooperation kay Locario 'yan. Pero kinuha ko 'yan. Alam mo bakit ko kinuha? Syempre, na-experience ko, 'di ba? Hindi ko naman i-share sa inyo yan kung hindi ko na-experience eh, at magpapatotoo na gumagana yan. Meron din namang ibang mga subscribers ko or followers ko na nagsasabi gumagana rin talaga yung direct approach na yan. Kaya yung mga nambabash lang dyan, wala namang alam yan dahil hindi naman nila trinay. Try kasi nila. Tsaka biruin mo pag nag-direct approach ka, alam mo na kasagutan, di ba? Hindi ka na nagsayang ng oras, hindi ka na nag-invest ng pera, hindi ka na ng uto, di ba? Take it or leave it. Ganun lang, di ba? Simple. Sabi, masyado kasi aggressive na sa'yo dahil blue pill ka. Kaya nga hindi komportable yung babae sa'yo dahil hindi ka totoo eh. Alam naman ng babae na kada lalapitan mo sila, gusto mo silang bembangin, di ba? Hindi naman tanga yung kausap mo, nakaharap mo, di ba? Alam naman niya na gusto mo siyang tirahin. Gusto niya rin yun. Pero kung di ka niya trip, sasabihin aggressive.
Kaya nga sinabi ko sa inyo, walang red flag, green flag. Lahat yan nag-i-exit sa iisang tao. Magiging green flag lang yung tao kung in alignment sa'yo. Kuwari gusto ko ng babae, magiging green flag siya. O kung wari, in alignment kayo ng mga kaibigan mo or business partner mo, iisa kayo ng layunin para pumaldo, iisa kayo ng mga plano, o malamang, magiging green flag yun. Yung mga itong mga sila soy, anti-support, nakafocus dun sa red flag. Nako, body count. Hindi na mag ng emotional bonding yung mataas body count. Pucha, anong masasabi mo sa pornstar? Ano masasabi mo kay Maria Osawa na may 6 years na relasyon doon sa Tagalasal na cook, 'di ba? Loyal siya, hindi siya nag-cheat, 'di ba? Hindi kasi brainwash kasi utak nyo, pinapaniwalaan nyo kasi yung pinasa lang sa inyo na impormasyon, wala kayong filter. Hindi nyo pinifilter kung tama ba yung ina-absorb yung impormasyon. Kahit itong impormasyon ko, i-filter nyo to. Kung ano gagana sa inyo, yun yung kunin nyo. Hindi yung sabi ko si R.L. Jacob, ganito, ganyan. I-filter nyo rin kung ano yung gagana sa iyo. Kasi iba-iba naman tayo sitwasyon, looks. Iba-iba tayo ng opportunity, di ba? Ang sinasabi ko lang sa inyo, blueprint. Ibig sabihin, yung punot dulo. Ibig sabihin yung root cause talaga, 'di ba? Bakit ganun yung nangyayari? Hindi yung paligoy-ligoy pa. Ito gawin mo para magustuhan ka ng babae. Putang ina, ang dami mo pang aayusin para lang i-please yung babae, 'di ba? Babaguhin mo pa sarili mo, dapat mong gawin magpaano. Kung gawin mo, mag-numbers game ka, napaka-easy. Di ba? Kung gawin mo lang, mag-numbers game ka lang, di ba? Mag-approach ka na maraming babae, posibleng walang mag-oo dyan, di ba? Mas matrabaho pa nga yung sinasabi nila na sabay hindi gumagana. Kasi nga, nag-focus ka lang sa isa. Kala mo magiging overall attractive ka sa isang tao, hindi ganun yun. Huwag kang tanga. Kaya pansinin mo yung mga sila nakauna sa misis nila, under servidor ngayon, tangina, di bali na 100 body ng babae basta ako may advantage. Di ba sa Game of Life ganun? Ikaw ba may advantage o ikaw yung nasa submissive? Ikaw yung parang Siyempre, mas gusto ko dun ako sa advantage, di ba? Tangina, bihira lang naman mabuhay. Tapos, lilimita ka mo pa yung sarili mo. Gagawin mo pang kaawa-awa yung sitwasyon mo, di ba? Biruin mo, numbers game. Yung shinare ko sa inyo, signs din yun ng exploitation. Kasi, biruin mo, lalapit ka lang. Magbibigay ka lang ng opportunity dun sa babae. Hindi naman tatagal ng 5 minutes yan. Sasabihin mo lang, excuse me, what's your name? Oh, I find you sexy and attractive. Take my number so we can have fun sometime. Oh, ganun lang, napakasimple, di ba? Tumagal ba ng 2 minuto yun? Hindi nga tumatagal ng 2 minuto eh. Kaya nga ang dami ko na-approach 80 na dahil hindi talaga siya tatagal ng 2 minuto. Hindi mo kailangan makipag-usap palagayan. Kasi alam na ng babae yan. Manood kasi kayo ng mga approach na video. Manood kayo ng mga approach na video. Yung lalaki, merong mga lalaki na ganito gagawing palagay yung loob. Oh, tagasan ka? You're from here? You're from Texas? Oh, where did you go to school? Ganyan. Anong gusto mong So, puro tanong nila about do sa babae. Sabay nung i-close na nila yung deal, think, ayaw pala. Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, utusan nyo yung babae agad para malaman nyo kung gusto kayo, di ba? Ganun yung ginawa niya, ayaw rin pala, di ba? Tangina na, nakipag-usap ka pag ginawa mong komportable yung babae. Ano kala mo sa babae, tanga? Kung mauutong mo siya ng ganun-ganon, hindi sabihin mo na lang straight to the point. Take it or leave it, di ba? Kaya nga yung ginagawa ko, copy-paste lang kahit pa Pilipina yan . O, unting salita sa Pilipina, o Pinay ka pala ganyan.
Oo, ito na yung opportunity mo na may nag-approach sa'yo, ginaganon ko pa nga, di ba? O kunin mo yung number ko, kinuha, di ba? Sabi ko, para minsan magbembangan tayo. O, ganun lang naman eh. Hindi yung, tagasan ka? Tagasan ka sa Pilipinas? Anong trabaho mo dito? Tangina, anong kinalaman sa kantutan yan? Yung mga pinagtatanong mo, di ba? Walang kinalaman sa kantutan yan, di ba? Ano ba habol mo sa babae? Mabembang siya, 'di ba? Walang yung tinatanong mo, opposite siya. Walang kinalaman sa sa pakay mo. So, yun. Ilang minuto na 'to. Tingnan natin Yan lang talaga, exploitation. Pag naipag-deal ka sa tao, huwag mo ibibigay yung oras mo, atensyon mo, emosyon mo sa tao. Kung hindi maganda yung position mo, nasa greater advantage ba ako dito, o ako yung na-exploit, di ba? Pag naramdaman mo yan, di ba, kuwari may pinapagawa sa'yo, ayaw mo gawin, di ba nakakaramdam ka ng inis? Yun sarili mo na ayaw ma-exploit at gusto mang exploit. Yun, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo na paano, yun lang. Sige, peace.